Magandang umaga. Handa na ba yung mga kape ninyo dyan, mga magla-lunch? Makinig lang kayo dyan. Makipag-discussion tayo dito para matalakay natin yung mga proposal ngayon sa Senado. Yes po. Attorney Francis, ito pong panukala nitong si Senator Robin Hood Padilla, actually, umani po ng debate, even sa Senate, na ibaba sa 10 taong gulang yung minimum age ng criminal responsibility para sa mga nakakagawa po ng karumal-dumal na krimen. Kapag ganito pong usapin, Attorney Francis, sa kasalukuyang umiiral na batas, ano ba yung edad ng isang kabataan na maari pong maharap sa kaukulang kaso kapag naharap po sila sa mga krimen katulad na lamang po ng pagpatay o panggagahasa? Kapag po 15 and below, exemption po ang word na ginamit ng batas. Wala po silang kakaharaping pananagutang kriminal dahil ang konteksto ng batas is to take into account na sa psychology ng bata, hindi pa po buo ang kanyang maturity at hindi pa po fully develop ang kanyang cognitive skills. Kaya hindi sana natin siya ilugmok sa pagkakakulong o kaya ilubog pa sa pagharap sa kasong kriminal na yan. Iba daw po Mhm. ang usapan pag 16 years old or 17 years old na at sa determination ng social worker or ng mga specialista ay with discernment, meaning sa pag-observe nila or sa discuss nila dun sa bata na involved ay parang aware siya, sure na sure siya sa ginagawa niya. Iba po ang proseso sa kanya. Doon naman po i-benchmark natin sa proposal ni Senator Robin Hood Padilla, yung 15 ibababa po niyang 10. Mhm. So from 15 to 10. Pag heinous crimes daw po, hindi daw po isi-segregate yung mga accused na bata na nasa ganong edad. Isasama din lang sila sa ordinaryo na pasilidad. Mhm. Heinous crime, ito po yung katulad po ng rape and pagpatay, Attorney Francis. Rape, murder, Mm. yung mga karumal-dumal na krimen. Yes. Mhm. Pero kayo po ba, do you believe na sa pamamagitan ng pagpapababa ng criminal liability sa mga nakakagawa ng mga heinous crime, ay bababa ito pong mga naitatalang insidente ng ganitong mga karumal-dumal na krimen na kinasasangkutan po ng ating mga kabataan, attorney? Ako kasi nasa ground ako eh. I've been defending juvenile delinquents, mga minor de edad na nakasuhang kriminal. It Mm. breaks my heart to hear their stories. At kung susuriin mo lang talaga, may pattern, ang similarity sa kanila, kulang sila sa guidance. O Aha. kaya hindi sila nasusubaybayan ng mga magulang, hindi nababantayan. Kaya nakakagawa sila ng mga ganitong karumal-dumal na krimen. Mhm. Sana hindi natin tignan na yung mga batang ito ay mga numbers or mga Yeah. statistics lang or mga parang robot lang na or animals na Mm. pag may ginawang mali we will be cruel or we will be degrading their being minors. Mm. Sa akin hindi siya absolute na makaka-deter. Yun din ang suggestion ko kay Senator Padilla. Kulang po ng specific na study o pagsisiyasat yung pong inyong proposal. Pero kung naman may backup po kayo na mga pag-aaral o kaya data-driven po ang inyong proposal, maganda po yan, ilatag niyo po sa plenaryo para ma-appreciate din po ng mga kapwa po ninyo senador Mm. sa inyo pong pagde-deliberate doon sa inyong proposal. Mhm. Actually, itong si Senator Kiko Pangilinan, tinutulan niya yung proponent po na yan dahil according to him, wala sa pagpapababa ng edad yung solusyon para hindi po gumawa ng krimen ang kabataan, kundi sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Kasi, Attorney Francis, for the past few months and even years, may mga naitalang insidente like yung kung I don't think if you know yung nangyari po na parang pagpatay ng isang minor, parang below 10 years old sa kanyang kapwa bata at sinasabi pa na biktima pa po ito na biktima po ng panggagahasa. 'Di ba yung mga sunod-sunod na insidenteng kinasangkutan sa mga estudyante sa May Nueva Ecija, yung binaril po niya yung kasintahan po niya, though I think 18 na po yung sangkot po doon, and yung isa pong high school student na binaril din po niya yung kanyang teacher dahil po sa usapin po ng score sa pagsusulit, attorney. Correct. It does not follow eh. Kulang sa pagsisiyasat at saka hindi talaga 100% sure ball na bababa ang crime rate na involved itong mga juvenile na to kapag ibinaba din natin itong edad nila in the first place. 'Di ba ang sinasabi ni Senator Padilla,
I'm quite sure alam na nila yung ginagawa nila so and so. Pero kung titignan niyo kasi murang edad po yung mga yan, wala pa po talaga silang ideya, mga neneng, mga totoy Yeah. pa po yung mga yan. If at all, may kanya-kanya po silang pangunawa sa mga bagay na sa psychology na ang maturity nasa mid-20s eh. 'Di ba? So hindi talaga makabubuti iyan at pag hinalo pa natin sila sa regular na detention facilities, baka mas mapahamak sila doon at hindi hindi matutukan yung mga needs nila kasi nasa formation age sila na supposedly nag-aaral o kaya natututukan sila, meron silang exposure sa community. But when we place them sa regular detention or facility, iba kasi hindi nila ka-mindset yung mga kalugar nila doon. But sad to say, meron naman po talaga yung mga minors na ginamit yung edad po nila para makagawa ng yung hindi naman masyadong like pagnanakaw, pero isa po sa instances na insidente po na naitala ay yung 19 years old na estudyante na pinagsasaksak, I think 34 times at pinagnakawan sa loob po ng kanilang bahay at ang mga suspect, pawa pong mga minors, Attorney Francis. Correct. Yung mga economic problems or challenges na kinakaharap din ng mga minors na to, baka ulila na sila o kaya hindi sila nabibigyan ng tamang aruga o kaya financial na tulong ng kanilang mga magulang. Ito yung mga dapat sana solusyonan ng gobyerno. Behind every sad story, 'di ba, lies a very or a hope, 'di ba? Tulungan natin sila. Hindi marahil nagkamali lang sila, but that will not define them. Kasi pag ikinulong na natin sila o kaya binigyan natin sila ng mahabang pagkakakulong na parusa, ang laki nung nawala sa kanila na years na supposedly ma-enjoy nila yung kanilang kabataan, magbago sila, mag-reform at maki-socialize na kasama din sa formation and development nila bilang mga bata. Ayan. Attorney Francis, medyo maiba po tayo ng konti. Sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod, yung mga insidente ng bomb threat sa iba't ibang mga eskwelahan. Actually, kahapon, meron pa pong bomb threat na natanggal, I think, Pampanga State University, na hindi pa natuloy yung kanilang graduation dahil po sa bomb threat. Ano yung umiiral po sa batas, maaring kaharapin ng isang tao na gagawa po nitong pananakot po, attorney? Kahit po joke or parang prank lang yung mga ganyang paandar ng mga text, nagte-text or tumatawag or nagpo-post, meron pong criminal liability yan. Makukulong po kayo. At malaki po ang parusa dyan. Yung abala po na idinulot po ninyo dun sa mga nag-cancel, yan, graduation. So I heard yata sa Yupang last Monday ba or this week lang. Ang laki pong abala ng idinudulot ninyo at saka kung widespread po yung inyong yung pinapakalat ninyo ay widespread na panic. It shows widespread panic. Diba? Isipin niyo, nakakatulog pa ba kayo sa mga ganyang biro ninyo? Matutugis at mahanap po kayo ng NBI dahil malakas po ang cyber division or mga modern technologies para matrace po yung contact numbers po ninyo. Attorney, ano ba yung kaso na maaaring i-file o isampa sa isang tao na ganito gagawa ng ganitong uri po ng krimen? Meron po tayong law na bawal po talagang it's a presidential decree, correlate natin siya sa revised penal code at sa cyber Crime Prevention Act kasi online na ngayon nagte-threaten di ba? Or minsan Facebook, Messenger, whatever. Lahat po yan nakakadagdag sa mga parusa. So malamang sa malamang lagpas 12 years na yung kakahantungan mo sa kulungan kung proven guilty ka. Okay po. Attorney Francis, what if again minor yung gumawa po nito kasi 'di ba nung mga nakalipas po ng mga taon, meron yung insidente na dahil sa ayaw nilang matuloy yung kanilang exam, nagpadala sila ng text no sa kanilang school na merong sasabog na bomba doon mismo sa araw and oras ng kanilang eksaminasyon. So itong mga minor de edad, maaari ba silang masampahan po ng kaso, attorney? Kasi siyempre usually mga estudyante akala nila di bale hindi kami saklaw ng batas kasi kami ay mga minor de edad. Yes, kung criminal liability or criminal aspect ang pag-uusapan at nasa 15 below sila, yun, may exemption sila. Pero sana, hindi dahil alam niyo yung batas sa mga listeners, viewers natin dyan, hindi dahil alam niyo yung batas, kukonsintihin na namin kayo. Kasi ibang usaping liability niya sa civil and administrative. Halimbawa, sa idinulot ninyo na joke, prank, or inconvenience, maraming gumastos, or may na-incur na civil liability doon sa nakaakibat ng inyong biro or prank.
babayaran niya ng mga magulang ninyo. Ang tanong, mababayaran din ba ng mga magulang ninyo? Kasi magiging utang niyo yan. Sa administrative, ma-expel kayo, madidiscipline kayo, at baka dahil ma-expel kayo, meron pa bang tatanggap sa inyo na mga university or paaralan? So maging maingat yung responsibility ng inyong pagjo-joke, hindi excuse na joke yan para ma-shield kayo or ma-exempt kayo sa mga ibang pananagutan ninyo. Actually, even dyan sa may bayan ng Mangaldan kahapon, Attorney Francis, isa rin pong high school, I think private school ata yun. And then meron din sa Santa Barbara, ganyan din. Kaso din po ng pananakot o ito pong bomb scare sa kanilang eskwelahan ang ginawa. Siguro, Attorney Francis, mga paalala, reminder sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa una nating pinag-usapan, yung pagkakasangkot ng mga kabataan po natin sa iba't ibang mga uri po ng krimen para, kasi yun nga, iniisip nila na exempted sila or exemption yung kanilang edad sa batas. Yung iba naman, ginagamit din po sila, like sa issue po, no, ng pagbebenta ng illegal na droga. Go ahead po, Attorney Francis. Sa ating mga magulang, tignan po natin, suriin natin yung circle of friends ng ating mga anak or mga pamangkin. Yung pong kalidad po ng development or disiplina na mabibuild ng mga bata ay nakadepende po dun sa mga nakapaligid sa kanya ng mga kaibigan. Pag toxic po yan o parang nananakit, violente, may nakikitaan ninyo na parang hindi siya magandang ehemplo, hindi makabubuti sa inyong anak o pamangkin or apo, ilayo nyo na po siya o kaya ibilinan nyo siya na piliin, maging mapili po kayo sa magiging friends po nila. Sa mga minors naman po dyan na may pinagdaraanan na financial struggles or tinutokso na tara maglaro tayo, yung pala crime na pala ang kanilang gagawin, itigil nyo na po yan dahil meron talaga kayong kalalagyan. Sa mga nagbabomb threats dyan or jokes, okay, isama ko na rin pala dito yung nauso pala lately yung mga estudyante, sasabihin nila walang pasok kasi may bagyo, ang daming fake news sa social media. Mag-rely po kayo sa sources na tanggapan ng pamahalaan. Okay, yun po talaga ang mga validated at official accounts, hindi yung mga memes or mga vloggers na hindi pa naman ni-release ng DOST Pag-asa, sinasabi na nila na may bagyo, may parating na bagyo, walang pasok. Ang bomb scare po ay hindi birong pananagutan, habang buhay niyo pong bitbit yan dahil ma-exempt man kayo sa criminal liability, meron pa rin administrative at civil liability.